Praise God, hallelujah. Ang topic po natin mga kapatid, nagsabing push yourself. Praise God. Push yourself. Kumbaga, tulak mo yung sarili mo, parang gano'n. No? Tama po yun? Push yourself. Praise God, hallelujah. Amen. Ang storya po doon mga kapatid, hallelujah, tungkol sa kay David. Praise God. Ang sabi po mga kapatid, tungkol kay David na kung saan sila ay sinalakay ng Amalekites, sinunog lahat yung lugar ng Siklab, di ba? Sabi doon mga kapatid, kinuha ang dalawa niyang asawa. Siklab ba yun? Siklag, no? Yun, kinuha ang dalawa niyang asawa. Sana all dalawa asawa, no? Joke lang. Bigla ata ako dun, ah. Alam niya yan. Praise God, hallelujah. Kinuha ang kaniyang dalawang asawa mga kapatid at mga ari-arian, ginawa silang bihag. Mga babae, kinuha rin, mga anak nila, kinuha rin mga kapatid, praise God. At bilang isang hari mga kapatid, bilang isang pinuno mga kapatid, masakit yun mga kapatid, na talagang susunugin yung lugar mo, tapos ang ibang papatayin, talagang mga kapatid, masakit yun. Praise God. At kung nangyari yun mismo sa kaniyang bayan hanggang sa umabot pati sa mga tao mga kapatid sa kanyang bayan, pinagsasalitaan na siya. Pinagsasalitaan siya mga kapatid ng masasama. Gusto na niyang patayin gamit ang gusto siyang patayin mga kapatid ng mga tao dahil nagalit sa kanya yung mga tao mga kapatid. Yung istorya nun mga kapatid. At sa oras na yun mga kapatid, hindi alam ni David kung ano na ang gagawin niya mga kapatid sa mga nangyaring yun mga kapatid. Praise God, hallelujah. Sakit, nararamdaman niya, masakit talaga mga kapatid. Lahat, halos nawala sa kanya mga kapatid. Pero sa kabila ng pangyayari mga kapatid, yung sabi sa kanina mga kapatid, kung balikan natin sa verse 6, ang sabi po doon mga kapatid, but David encouraged himself in the Lord his God. Sorry, hindi ko na sayang. Yung sa mga kapatid, so sabi dyan, at nang dalamhating ko to si David sapagkat pinagsasaltan sa salitaan ng bayan. Pakibasa na. Pakibasa nga, Bel. Lahat po. Hindi kalahati lang. Lati lang. Lahat. At nagdalamhating ko si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuin siya. Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumangalaw. Bawat tao dahil sa kaniyang mga anak at lalaki at babae. Ngunit si David at nagpatibay sa Panginoon ng Diyos. Ayun mga kapatid. Nagpakatibay lalo si David sa Panginoon mga kapatid. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Despite sa nangyari kay David mga kapatid, nagawa pa rin niyang encourage ang kanyang sarili sa Panginoon. So, kagaya sa atin mga kapatid, sa mga nangyari sa atin, sa mga pagsubok mga kapatid, imbis na tumalikod tayo mga kapatid, pilitin natin ang ating sarili mga kapatid, encourage natin ang ating sarili mga kapatid. Dahil wala namang ibang mag-encourage sa atin mga kapatid eh. Merong makakarinig tayo, pero makakarinig lang tayo mga kapatid, pero ang magliligtas talaga sa atin mga kapatid, sarili talaga natin. Kahit sabihan man tayo ng ibang kapatiran mga kapatid, pagpatuloy ka, pero salita lang yan mga kapatid, ikaw talaga yung dapat. Praise God, hallelujah. Sarili natin mga kapatid ang talagang number 1 na mag-encourage sa atin mga kapatid. Hallelujah. Sa tulong ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa madaling salita mga kapatid, ano nangyari mga kapatid? Nung in-encourage ni David ang sarili niya mga kapatid. So, sabi po doon sa ating binasa mga kapatid,
yung mga panglas, di ba? Sabi doon, nabawi niya lahat. Nabawi niya lahat mga kapatid. Nabawi pa rin na David ang mga nakuha sa kanila ng mga Amalekite. At ganyan kabuti ang Panginoon sa kanya mga kapatid. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. At sa gabing ito mga kapatid, yung sinasabi natin kanina mga kapatid, push yourself. Ano ba ang ibig sabihin ng push yourself mga kapatid? Push means to work very hard and exert a lot of the effort to achieve. Pasensya na kayo sa English ko mga kapatid kasi pinag-aral ako na mayabas ako eh. Effort to achieve achieve a goal by going beyond your normal abilities or comfort zone. It involves using determination to overcome limitation, whether physical or mental. English ng mga pinaglalagay ni Sheila, nakapan tuloy yan. Pag sinabing push yourself, ito ay kailangan natin ng extra effort mga kapatid para makamit mo yung goal. Sinasabing goal. Ano ba yung goal natin mga kapatid? Kagaya ng ginagawa natin ngayon mga kapatid. Pag wala tayong extra effort dito mga kapatid, wala tayong extra effort, makakamit ba natin ang goal natin? Ano bang goal natin dito mga kapatid? Ano bang inaasam nating goal? Yung kaligtasan mga kapatid, di ba? Amen. Kung hindi tayo mag-extra effort mga kapatid, anong mangyari sa atin? So, wala lang. So, ganun mga kapatid, praise God, hallelujah. Kailangan natin mag-extra ng effort o mag-extra effort mga kapatid. Dahil yun ang goal natin mga kapatid, ang kaligtasan mga kapatid. Wala nang iba mga kapatid. Hindi natin pwedeng mag-ipos natin sarili natin dito para sa kung anong mga bagay mga kapatid. Ang habol talaga natin dito mga kapatid, kaligtasan, magpalakasan tayo mga kapatid sa Panginoon. Amen. Praise God, hallelujah. Itong pangyayari sa ating buhay, kailangan natin itulak ang mga sarili natin. Higit pa sa ating kakayahan para tayo ay magtagumpay mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ito ay isang challenge sa sarili natin. Akala mo hindi mo na kaya, pero kayanin mo. Amen. Dahil yun ang kailangan mga kapatid. Praise God. Ito ay isang challenge sa sarili natin. Praise God. Halimbawa, meron tayong mga challenge mga kapatid. Malaking challenge. Lumang mga pagdating sa mga challenge. Kaya nang may mga challenge na may mga award mga kapatid, di ba? May mga challenge na fasting, challenge din yan mga kapatid. Tapos, may mga, pag sinabi natin na, tara, fasting tayo. So parang ayaw mo. Kasi, parang hindi mo kaya. Pero kailangan mo itulak ang sarili mo mga kapatid eh. Kasi kung hindi mo itulak ang sarili mo mga kapatid, so hindi mo makuha yung goal mga kapatid. Praise God, hallelujah. Challenge yun sa atin. Kailangan natin i-push mga kapatid ang ating sarili mga kapatid. Praise God. Para sa ating ikabubuti mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Halimbawa na lang mga kapatid. Sa mga estudyante o sa pag-ibig mga kapatid. Kaya Israel, pag i-push mo, pag ayaw, huwag mo nang ipilit. Pag mo ipilit ang sarili mo pag ayaw sa'yo. So, sorry. Kala ko push pa rin. Pero, i-push mo pa rin. Baka sakali. Praise God. Nabarakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sana ba tayo, mga kapatid? Praise God. Halimbawa, mga kapatid, ayun, sa mga estudyante, mga kapatid, may mga parating na challenge din, mga kapatid. Pagdating na lang sa mga
mga gawaing school mga kapatid o matinding challenge mga kapatid, exam. Praise God. Hallelujah. Kapag hindi ka talaga kukuha ng extra effort mga kapatid, gaya ng patuto narinig natin nung linggo mga kapatid, praise God. 40 daw hindi nasagutan, pero bakit pumasa? Ano ba yung mangyari? So, talagang ginahin ng Panginoon, bakit kasi yung sinusulat niya, bahala na raw eh. So, mabuti ang Panginoon mga kapatid. Pero hindi laging ganun mga kapatid eh. Pero hindi, yung, di ba, yung sabi ni Mr. Shane, hindi sa sure sa ano niya, bahala na raw ang Panginoon. So, buti talagang doon sa dinala ng ballpen. So, salamat sa Panginoon mga kapatid at nakuha niya yung kanyang tagumpay, di ba mga kapatid? Pinos niya talaga yung sarili niya mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ganun din mga kapatid sa ating mga ngaral. Yun, kailangan natin talaga i-push mga kapatid. Kailangan talaga natin ng extra effort para pumasa tayo mga kapatid. Kahit saan man tayo sa larangan mga kapatid, kung wala tayong pagpumilit. Minsan nga dito mga kapatid, di ba? Minsan lagi nating sinasabi sa ating sarili mga kapatid, Lord, huwag mong tingnan ang aming kahinaan. Panginoon, tingnan mo po ang aming pagpupumilit. Kailan ipus talaga natin mga kapatid eh. Kasi kung hindi talaga tayo magpupumilit mga kapatid, pagpulutin tayo sa ano mga kapatid, wala tayong makukuhang goal mga kapatid, hindi natin makukuha ang tagumpay mga kapatid sa Panginoon kung hindi tayo magpupumilit mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa gabing ito mga kapatid, ayun, pag-usapan pa rin natin ng push yourself mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin? Ano pala tayo sa baba mga kapatid. Push your sobra. Halala ko mga kapatid yung kwento ng tao ko mga kapatid. Yung bago. Kwento muna tayo mga kapatid. yung tao, siyempre bago lang dito mga kapatid. Tapos yung pag sa kanila ng jeep, siguro hindi marunong pumara yung bike, no? Hindi marunong pumara. Ang sabi niya lang sa driver, Ma, sobra na. sobra. Hindi niya masabi, Ma, para. Sabi niya, Boss, sobra na. Sobra na pala yung babaan, lagpas na pala siya. Praise God. Tawa mga kapatid. Ang maganda magkwento niyan, ito, hari ng kwento si Michael eh. Praise God, hallelujah. At mga kapatid, dito tayo mga kapatid. Push yourself. Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, ito pa rin mga kapatid. Push po rin tayo mga kapatid. Sa mga nagtatrabaho, may mga nagbibigay sa atin na kagaya ng boss natin mga kapatid. Siyempre, pag boss natin, yun nga, nairin natin kay Brother Rasim na kahit hindi mo alam, ako boss. Di ba? Ganon yun mga kapatid. Kasi para parang maano sa atin yung boss natin ba? Diba? Yun yung ano, kahit hindi natin alam. Hindi boss, ako boss. Para makuha, parang sa akin, para makuha mo yung attention ng ano, ito, masipag to, ito, kahit ano, walang tanggi. Meron akong tao ganyan mga kapatid ko, si Richard, yung driver. Ayun, kilala rin niya, alam din niya. Kahit anong utos ko doon mga kapatid, sige, basta nila. Talagang maririnig doon. Talagang puro sige yun. Walang ganun, walang angal talaga, hindi mo talaga makitaan ng yung nakasimangot pag inutusan. Kaya nung umalis sa akin yun, dahil magkaroon nga ng ano, nung time na ano mga kapatid na nagkaroon about sa mga drugs, o pinaalis ko muna sila kasi yung asawa niya, dahil mga kapatid. Kaya nung umalis, tapos bumalik, hindi talaga rin ako nagdalawang isip na kunin siya kasi wala na rin dyan yung ano. Pero sila pa rin mga kapatid eh. So anyway, nandiyan na yan. Praise God, hallelujah. Palakpakan mo natin muli ang Panginoon mga kapatid.
God. So ayun mga kapatid, ngayong gabi atin pag-usapan ano ba yung mga bagay o challenge sa ating mga Kristiyano mga kapatid. Kailan natin ipus ang ating mga sarili. Kailangan natin extra effort. Ayun mga kapatid, nasabi po natin kanina, para makamit ang goal. Praise God. Una mga kapatid, learn to pose yourself in prayer. Yun. Yan mga kapatid. So kailangan natin, bilang Kristiyano mga kapatid, alam natin sa ating makaranas tayo ng mga consistent na prayer. Dapat yun mga kapatid, minsan yan, nakakalimutan yan. Minsan nakakalimutan o minsan dala ng pagod o yun. Ngayon kahit sa gabi mga kapatid, imbis na manalangin, matulog, dapat manalangin talaga mga kapatid. So dahil kailangan mo talaga i-push, di ba? Minsan tayo, mga Kristiyano, mga kapatid, sa aminin man natin sa hindi, mga kapatid, sa pagod. Ako nga, mga kapatid, hindi ko nilalabas ang sarili ko dito, mga kapatid. Kahit ako, minsan wala nang prayer, mga kapatid. Nakakalungkot, mga kapatid. Hallelujah. Pero, sabi nga ni Pastor, nung nakaraan, nung turo niya, mga kapatid, kahit may panalangin, mga kapatid, basta nasa loob natin mga kapatid, mabanggit natin ang pangalan ng Panginoon Jesus mga kapatid. Acceptable yan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa Panginoon mga kapatid, kahit simpleng panalangin, yan, narinig natin yan mga Amen. kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa ating mga Kristyano, minsan parang hindi natin napapansin mga kapatid na nakakaligtaan natin yan. Totoo hindi. Nakakaligtaan nga natin mga kapatid dahil sa pagod mga kapatid. Pero kailangan natin i-push. Kahit tamad na tayo mga kapatid, kailangan natin i-push yan mga kapatid. Amen. Hallelujah, ang kailangan natin eh. Amen. Hallelujah. Sabi mga kapatid, if you don't feel like praying, you need to push yourself. Kahit hindi mo kailangan, pero ano mo pa rin, i-push mo pa rin mga kapatid. Pag magpupumilit mga kapatid, kapag hindi ka magpupumilit mga kapatid, makakaligtaan mo na mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pangalawa mga kapatid, learn to push yourself even you are down. Basahin natin mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Praise God. Hallelujah. Basahin mo, Brother Marlon. Ay, hindi ka lang. Doon, wala pa eh. Joas, hindi umabot? Umabot sa'yo kanina? Umabot? Stereo. Baka sabihin nyo kasi kami lang eh. Ayan, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Basahin po natin mga kapatid. Ayun. 1 Corinthians 12:9, sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ay Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa isang Espiritu. Ano ba yun? 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Tama ba? So, sabi dito eh. Parang layo, no? Tama naman. Pero nakalagay dito, ano eh. Pero, ito na lang kasi tao lang eh. Nagkakamali rin eh. Praise God. Hallelujah. So, ayun mga kapatid. Sabi po dito kasi mga kapatid, learn to push yourself even you are down. Praise mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Second? Ayun, sabi ko na nga ba. Sige nga, 2 Corinthians nga. Second Corinthians. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa aking kapangyarihan. Yun, praise God, hallelujah. Palakpakan mo natin ang Panginoon mga kapatid.
Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Hindi pa rin tayo niligaw mga kapatid. Meron tayo dyan driver. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Praise God. Tanging Panginoon lamang ang nagbibigay sa atin ng lakas kung tayo mahina. God brings us comfort like no one else can mga kapatid. Praise God. Hallelujah. 3 mga kapatid, learn to push yourself even no one is watching. Watching, yan. Katulad ni David mga kapatid, sa kabila ng nangyari sa kanya, kumbaga kinuha sa kanyang lahat, pati ang buong bayan mga kapatid. Bayan niya ay sinusumpa siya at hindi niya alam ang gagawin. Kung sa ating isipan lamang, iisipin natin wala tayong kasama o kakampi. Pero si David, nagawa pa rin niyang humingi ng tulong sa Panginoon at sinikap niyang encourage ang kanyang sarili mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Basahin natin ulit yung mga kapatid, yung 1 Samuel mga kapatid. Sa chapter 6. 30 verse 6 mga kapatid. Basahin natin ulit mga kapatid. Kanina binasa. Praise God. Yung binasa ng isa. Ngayon, pabasa nga. At nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kani-kaniyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Praise God, di ba? Hallelujah. Kung sa ating isipan mga kapatid, isipin natin na wala tayong kasama o kakampi. Pero si David mga kapatid, humingi siya ng tulong sa Panginoon mga kapatid at sinikap niya encourage ang sarili niya mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, kahit hindi tayo magbasa ng English mga kapatid, mababasa talaga natin to Praise God. Hallelujah. Sometimes, you have to push yourself when no one else will. Alam ko may kanya-kanya tayong silent battle na tayo lamang mismo nakakaalam mga kapatid, pero sikapin natin itulak ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan, totoo yun mga kapatid, hindi naman natin pwede ilahad about isang mga problema natin mga kapatid, di ba? So, kayo lang at ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam mga kapatid. So, kailangan mong i-push ang sarili mo sa Panginoon. Kailangan mong sabihin lahat ng problema mo sa Panginoon. Kasi kung hindi mo sasabihin mga kapatid, kung sasabihin mo sa ibang tao mga kapatid, baka pag-usapan ka lang. Kung kailangan talaga Panginoon ka talaga dudulog mga kapatid, at siya lang talaga ang makakatulong sa iyo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pangapat mga kapatid, learn, push yourself forward. Basahin natin sa Isaiah 43, 18-19 mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Isaiah 43, 18-19. Isaiah, yan, tama yan. Basahin natin mga kapatid. Praise God. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yaoy lalabas. Hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Praise God. Hallelujah. Lahat ng mga nangyayari sa atin sa past, kinalimutan na yun ng Panginoon dahil pinatawad niya na tayo mga kapatid. Nawa matuto tayong i-post ang ating sarili sa mga bagay na naghihintay sa atin sa future. At huwag na tayo mag-focus
sa mga bagay, sa mga nakalipas na mga kapatid. Praise God. Isa rin tong challenge para sa ating mga Kristyano kasi minsan binabalikan pa natin yung mga nakaraan na mga nagagawa natin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sa mga pas na naging sanhi mga kapatid, naalala natin o minsan nababalikan natin mga kapatid na sinasadya. Minsan yun ang magpapa-down sa iyo mga kapatid eh. Minsan yun ang mga magpapa-down sa iyo, magpapahina sa iyo mga kapatid. Hallelujah. Nawa mga kapatid, matuto tayong mag-focus sa present at mga naghintay sa future. Dahil marami pang nakaabang na mga blessing sa atin mga kapatid kapag sa Panginoon tayo magpo-focus mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Push yourself mga kapatid at sa pagtatapos mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng mga challenge nating mga Kristiyano mga kapatid ay mapagpatagumpayan natin kung tayo man ay mananampalataya sa Panginoon, Diyos, at may kasamang gawa, even in your lowest moment, when everything seems lost, you can find strength in God. Encouraging yourself in the Lord means reminding your soul who God is, what He has done before, trusting that He will do it again. Praise God. It's powerful picture of faith, resilience, and hope, posing yourself through pain by healing fully on God, mga kapatid. Kung tama yung mga English ko mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan mo natin ang mga kapatid. Hallelujah. Pasintahan nyo na mga kapatid. Praise God. Dahil alam nyo naman. So, salamat sa Panginoon mga kapatid. At nawa mga kapatid, meron po tayong natutunan. Kahit na konti mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pwede po tayong tumayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Muli, palakpakan po natin ang Panginoon.